Okay. Magandang gabi mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa gabi nito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng tagapakinig at lahat ng taga-subaybay. Itong mensahe nito na sila'y makakilala sa iyo. At ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Dito kami mag-aral mga kapatid kaibigan sa unang Juan Kapitulo 4 versikulo 7 hanggang 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Sabi rito, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ibigin natin ang ating mga kapatid, mga kapwa. Ang sabi ng Diyos, dahil tayo ay nakakilala sa Diyos. Kilala natin ang Diyos pag tayo ay umiibig sa ating mga kapatid, mga kapwa. Ibigin natin. Yan ang sabi ng Diyos. 8, ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig, hindi nakakilala sa Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Inibig tayo ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, dahil ang Diyos ang umiibig sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, iniibig tayo ng Diyos. Mga kapatid kaibigan, mahalin natin una ang Diyos. Sunod, mahalin natin ang ating kapwa, ating mga kapatid. Mahalin natin dahil ang Diyos ay pag-ibig. 9, ito ang sinasabi dito sa 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan. Sinugo ng Ama ang anak na si Jesucristo para tayo ay mabuhay. Ang ibig sabihin, para tayo ay iligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos nga nagkatawang tao, kaya tunay na Diyos at buhay na buhay. Isinugo para tayo ay magkaroon ng buhay na buhay. Yan ang gusto ng Diyos, na tayo ay maligtas, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak na Jesucristo. Siya ay Diyos, siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Binayaran ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Kaya tayong mga nananalig at tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan, nagkaroon tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan. Yes, ito ang sinasabi dito sa versikulo 10.
narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Sinugo ng Ama ang kanyang anak para pantubos sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, ang kanyang buhay ang ibinayad ng ating kasalanan. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inibig tayo ng Diyos. Ibinigay ang kanyang buhay para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan ng ating lahat. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Hinugasan tayo. Nilinis tayo ng Diyos sa kanyang dugo. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, mga kapatid, kaibigan, yung lahat ng mga nakakilala kay Kristo, lahat ng mga nanalig kay Kristo, at lahat ng tumanggap kay Kristo, ay may buhay na walang hanggan. Tiyak ang kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin nitong ating pinag-aralan, mga kapatid, kaibigan. Ito katiyakan ng ating kaligtasan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Last verse 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos, nang gayon nararapat na mag-ibigan din, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Mag-ibigan tayo. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Inibig tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo na marunong tayo umibig. Marunong tayo magmahal. Ibigin natin ang Diyos. Ibigin natin ang ating kapwa. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos at tayo ay marunong umibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pag hindi umibig ang Diyos sa atin, wala tayong pag-asa. Wala tayong kaligtasan dahil si Kristo ang umibig sa atin. Binigyan niya tayo ng kaligtasan dahil ang buhay ng ating Panginoon ibinayad ng ating kasalanan dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Panginoon nga tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala na iba. Ito, mga kapatid, kaibigan, katiyakan ito sa ating kaligtasan. Basta tayo ay manalig kay Kristo, basta tayo ay tumanggap kay Kristo. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi ng Diyos, lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak ang mga nananalig kay Kristo at lahat ng tumanggap kay Kristo. Sila ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan, mga kapatid, kaibigan, ang katiyakan ng kaligtasan.
Dahil ang kaligtasan ngayon na buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil napaka-importante ang kaligtasan. Sa lahat ng bagay, ang kaligtasan ang mahalaga. Napaka-importante. Dahil ang ating kayamanan, pag tayo binawian ng ating buhay, may iwan itong lahat. Wala tayong madadala. Pero ang kaligtasan, ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Yan mga kapatid kaibigan. Napakahalaga ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay libre, walang bayad. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Buhay niya ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang inugat ng ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong gagawin pag matapos mong tinanggap ang ating Panginoon? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Dahil namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay pa tayo, nakatawid na tayo sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya tayo ay nagiging born again. Ipinanganak tayo sa Espiritu. Kaya ang lahat ng ipinanganak sa Espiritu ay may buhay na walang hanggan. Pero pag sa laman ka namumuhay, may kamatayan. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ayan mga kapatid kaibigan. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Mahalaga ang bautismo. Dahil tayo ay mga bagong nilalang na. Tayo nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Tayo ay nagiging born again. Yan. Yan ang sabi na tinatawag na born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Dahil ang ipinanganak sa laman ay laman. At ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ayan mga kapatid kaibigan. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Anong gagawin matapos na bautismoan ang tao? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng Panginoon, ipatupad ang kanyang utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Anong sinabi sa verse 4? Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Ipasunod ang kanyang utos. Dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan na sa utos ng Diyos. Pang-ilang utos ang ginawa ng palatandaan ng Diyos? Pang-apat na utos. Anong utos yun? Igalang ang araw ng pamamahinga, ang Sabat. Dahil itong nilikha itong mundo nito, langit, lupa, dagat at mga bukal, pati tayo nilikha ng Diyos, lahat nga nandirito, nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Anong araw nilikha ito ng Diyos? Itong sinasabing 6 na araw, anong araw nag-umpisa? Paglikha itong mundo nito. Nag-umpisa ito paglikha, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Tinapos ng Diyos itong likhain itong mundo na ito. Pati tayo nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Yan ang sinasabi ng Diyos. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos.
dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi niyang siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak sumunod sa kanya, para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya ang Sabat ay binasbasan, ibinukod para sa Diyos, para tayo ay sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Kaya ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kaya nga, ginawa ng Diyos na palatandaan ang Sabat sa lahat ng mga nakakilala sa Kanya. Ayan. Palatandaan ng Diyos ang ikapitong araw, Sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat, hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22. Ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 23. Versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Pag nabasa mo yan, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia na ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Lahat ng bansa. Hindi lang sinabi niya kayo lang mga Hudyo, mga Israel, yun lang pupunta rito para sumamba. Hindi sinabi ng Diyos. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi makapasok doon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang destinasyon sa mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid kaibigan, pag kayo ay nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo, bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang makapasok doon. Yun ang makapagsamba doon sa araw ng Sabat. Doon sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Kaya tinuturuan tayo dito pa lang sa lupa. Tinuturuan na tayo ng Diyos. Para pag tayo makapunta ron, makapasok kayo doon, hindi na tayo magtaka, hindi na tayo magtanong, bakit Sabat ang forma? Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Kumpleto ang itinuro ng Diyos. Tagapagligtas, si Jesu Kristo. Walang ibang tagapagligtas. Gawa 4:12. Siya lamang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng Diyos nga gusto siyang sambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat. Yan mga kapatid kaibigan, ang katotohanan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Kristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong gabi ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na to, na sila makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen.